tayong unlad. So come 2026, talagang magiging madugo ito. Come 2026, talagang kailangan maghanda tayo. I-ready ninyo yung inyong mga social media accounts dahil kakailanganin natin yan para protektahan yung interest. Hindi lang interest ng mga Duterte, interest ng mga Pilipino. Interest ng mga Pilipino yan. Yan ang kailangan nating kailangan nating atupagin. Di ba? Ito naman, may nagbabash dito, mali pa spelling. Tangina mo, magbabash ka na lang, mali-mali pa spelling mo. Puking ina nyo, mga loyalista kayo, mga bobo talaga kayo. Anong tortel? Tangina nyo, pati spelling ng spelling ng pagong hindi mo pa alam. Puking ang ina nyo. Ang hilig yung mang troll, ang tatangan nyo naman. Maglagay na lang yun sa mga troll, maglagay na lang kayo ng magandang nagawa ni Bongbong dyan sa comment section, babasahin ko kung meron. Pero ang mga ganyang pangbabash nyo, ang hilig yung mangbash ng mga itsura. Putang ina nyo, tinan mo yung itsura namin kumpara sa inyo, mga ulol kayo, mga hampas lupa kayo Mga patay gutom kayo, mga tuyot ang mga balat nyo, wala naman kayong mga skincare. Wala naman kayong sponsor ng mga dermatologist, putang ina ninyo, tapos sisitahin nyo pa kami. Hello, mga ulul. Galingan nyo muna sa spelling, tsaka sa argumento, bago kayo mag-inarte dyan. Hindi na kami napipikon sa ganyan, para kayong mga tanga. Huwag lang ina nyo. Kung yan lang ang mga pang-asam nyo sa amin, wala nang bisa yan. Putang ina, araw-arawin namin uululin si Bongbong. Maniwala kayo. Araw-araw kayo mauulol. Araw-araw kayo mag-aabang sa mga Facebook live namin at mga YouTube live and vlogs namin. Putang ina, abangan ninyo. Tingnan ninyo kung itong 2026, putang ina, doblehin pa natin ang pangahayop sa mga yan. Hanggang 2028. Bakbakan na to. Ito na yung natin, huling chance natin para talagang may advance yung ating mga nais mangyari sa Pilipinas. So hindi na to interest ng mga Duterte. Wala na to, interest na to ng Pilipinas. Interest ng Pilipino. Gagamitin lang natin ang mga Duterte para magkaroon ng magandang Pilipinas. Pero bottom line, Pilipinas pa rin. Yung kapakanan ng Pilipinas pa rin yung natin dito. Ipoposisyon natin dito. Gagamitin natin ng mga Duterte. Maraming salamat sa mga Duterte dahil sila yung kikilos para sa atin. Sila yung makakatulong natin na ayusin itong bayang Pilipinas. Magiging mahirap to, mga boss. Itong 2026, 2027, magiging mahirap yan. Sandamukal na peking balita ipapakalat ng mga punyeta na yan. Napakaraming pera na nila. Napakaraming pera na mga na mga ninakaw nila sa Pilipinas. Gagamitin nila yan lahat. Gagamitin nila yan lahat para sa pawagsakin lang ang mga Duterte. Yun lang ang gameplay nila. Wala silang plano kung paano pagagandahin ng Pilipinas. Wala silang plano kung paano pagaganahin ng makinarya ng Pilipinas para sa magandang Pilipinas. Wala. Ang plano lang nila, matalo mga Duterte at pag nakaupo sila, ganun din. Gagawin nila yung mga pagnanakaw na ginawa nila since nung panahon ng tatay nila hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mga bossing, maniwala kayo. Dapat baguhin ang saligang batas. Dapat baguhin na talaga yan. Corrupt yung mga gumawa nung 1987 Constitution. Kaya kailangan talaga baguhin na yan. Pero, huwag ngayon. Hindi ngayon. Hindi dapat ngayon baguhin yan. Mahirap baguhin ang konstitusyon kapag demonyo yung mga nasa gobyerno. Kapag demonyo mga congressman, demonyo mga senador, demonyo presidente, mahirap magbago ng konstitusyon. Masarap magbago ng konstitusyon pag matino yung presidente. Kaya kapag presidente na si Inday Sara, dapat talaga i-push niya yung federalismo. Federalism, putangin na yan, maniwala kayo. Pagka ginawang federal ng Pilipinas, sigurado ako po siya mababawasan talaga mga magnanakaw rito. Maaring you will not eliminate it completely, pero sigurado tayo, magbabago talaga yung sistema, magbabago buhay natin dahil sa daming ganda ng kinikita ng Pilipinas, dami ng pera ng Pilipinas, putyang napupunta lang sa mga major cities, napupunta lang sa Metro Manila, di ba? Dapat pantay-pantay, dapat Luzon, Visayas at Mindanao pantay-pantay na na lumalaban, pantay-pantay na kumikita, pantay-pantay na nagkakaroon ng mga proyekto. Ganyan yan. Kasi mga bobo rin yung mga yung mga mababatas sa mga probinsya. Maniwala kayo. Yung mga yung mga mababatas sa probinsya makatanga rin Imbis na yung interest ng mga constituents nila yung kanilang ina-advance, butang ina puro pera pera. Di ba? Putang ina niyan. Wala yan. Wala tayong maaasahan kay BBM True. Wala talaga tayong maaasahan. Yung Jeff Gano ba? Banateros dyan sa Caloocan. Mabuhay ka. Happy New Year sa'yo. Wala na yan. Kailangan, wag tayo ngayon manghingi ng konkon. Wag tayo manghingi ngayon ng constitutional reform. Kailangan manghingi tayo niyan kapag matino presidente. Kay Bongbong, di pwede po. Tangina kapag kayan, pinalitan ng konstitusyon yan. Gusto lang yan, manatili sa kapangyarihan. Ganun lang yan. Hanggang sa mga susunod na mga anak niyan, sila lang yung magpapalit-palit sa gobyerno. Gagahasahin lang nila gobyerno. Kita mga Sandro Marcos, kabata-bata, kawatan Di ba? Kabata-bata, kawatan.
Oh, pangalawang beses pa lang na congressman, pero putang ina, nakita mo. Sa bagay, nag-training kasi yan kay ano eh. Nag-training yan kay Martin Romualdez eh. Kaya ganyan ang naging ugali ng bata na yan. Natuto kung paano ubusin ang pera ng taong bayan. True enough. Oh. Tingnan mo si Leviste. Kanino nag-training si Leviste? Nag-training si Leviste sa mga Duterte. Di ba? Di ba? Nag-training ang Leviste sa ano, sa nag-training ang Leviste sa mga Duterte. Nakita mo ang ano, ang galawan ng mga Duterte, ang ng Leviste ngayon, di ba? Against corruption. Mayaman na si Leviste, bilyonaryo, bata pa, bilyonaryo na eh. Paano mo puta, bibigyan mo 2 milyon lang, baka sampaling ka niya ng 2 milyon na tigli 5 piso eh, makakita mo. Di ba? Walang iya kayo. Happy New Year sa inyo lahat ha. Mabuhay kayo, maraming salamat sa inyo. At ano, maaga pa eh. Kaya sabi ko mag-live muna tayo. Huling salvo natin para sa 2025. Then salubungin natin ang umaati kapag pumuputok sumasambulat na vlog sa January 2026. Sabi nga ni Putragis, yung mga basher, kumuha muna kayo ng passport. Tangin na yung mga ampas lupa kayo, bash kayo ng bash. Nakiki-wifi na lang kayo sa kapitbahay ninyo. Tangin na ginagamit nyo pa sa katarantaduhan. Gamitin nyo nga sa kabutihan yung mga internet nyo. Pukin ang ina ninyo. Di ba? Sabi ni Coro, grabe ka, bata pa, magnanakaw na. Oo, sanggol pa lang yan, magnanakaw na yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mabaog yung pamilya ni Bongbong, mga anak niya hindi magkaanak, mabuti. Mabawas-bawasan ang lahi ng mga magnanakaw sa mundo. Di ba? Ganun lang yan. Ganyan tayo mag-urat. Ako hindi na ako naiinis sa mga basya. Wala na yan. Malakas din ako mag-asar eh. Kaya na ako hari ng asaran sa amin eh. Tapos maasar ako sa mga ganyang bash. Ay, walang dating sa akin yan. Panis. Di ba kay PRD nag-training si Kong Leviste, sabi ni Leti dyan, totoo yan. Kay PRD, kaya tingnan mo si Leviste, di ba? Tingnan mo si Leviste kung anong klaseng tao siya, di ba? Hindi sa kanya importante pera, may pera na siya eh. Hindi sa kanya importante yung magnakaw, yaman-yaman na niya eh. Magkano lang kikitain niya sa gobyerno, tapos susunugin pa yung kaluluwa mo sa impyerno. Di ba? Wag na, ang yaman-yaman mo na. Yun na nga yung tanong natin sa mga Marcos eh. Ang yaman-yaman yun eh. Sobra-sobra na pera nyo eh. Putang ina niyan, kaya nga pasabugin ng pagkain yung tiyan nyo sa isang kainan sa sobrang dami nyo ng pera eh. Bakit kailangan tangina niyan, magnakaw kayo ng sobra-sobra, hindi nyo naman kayang dalhin sa impyerno yan. Tingnan mo si Akop, di niya nadala sa impyerno yung yung kanyang mga ninakaw. Di ba? Nagnakaw ba si Akop? Ewan ko. Sabi nila lahat daw ng congressman magnanakaw eh. Kasi sinasabi din ni Kiko Barsaga na mali-maleta din daw yung pera. Alam mo yun? Oy, may sinasabi pa nga si Leviste Sabi ni Leviste, dahil naniniwala naman daw na naghahatid ng mali-maletang pera at naniniwala din naman daw sinasabi din naman ng mga taga DPWH na nagdi-deliver sila ng pera na mga tawag dito, yung kahon-kahon. Putang ina niyan. Ba't walang maipakitang CCTV footage tungkol diyan? Ayan, hindi nagpapakita ng mga CCTV footages tungkol sa mga remittance ng mga kahon-kahon na pera ng DPWH. Makikita ko sino tumatanggap eh. Makikita ko sino tumatanggap at tumatanggap niya si Romualdez, sigurado tayo. Tumatanggap si Saldico. Kasi pag nakita nilang tumatanggap si Saldico, tangina, magkakaroon talaga ng confirmation yung sinasabi ni Saldico. Di ba? Ganyan yan. Delicate yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, yan ang kryptonite ninyo si Leviste. And nakita ninyo yung approach ni Leviste eh. Di ba? Bilyon-bilyon din daw yung kay Akop, sabi ni Leti dyan. Hindi natin alam, di ba? Sabi nga ni Sham Cises, si Akop sinungaling, kaya magnanakaw din yan. Hindi pwede rin yan. Pero tinan ninyo, nung namatay si Akop, di ba? Kinumpara ko sa aking Facebook eh. Maganda yung post ni John Abilis na kinumpara niya yung dalawang picture. Yung picture ng pagpo-post ng rest in peace kay Kap Buko ng Davao eh. At saka si Akop. Alam mo si Akop, ano pa yan, congressman pa yan. Si Kap Buko, yung barangay chairman lang yan, napakaliit ng barangay niya. Pero kung titingnan mo yung emojis na natanggap niya, wala siyang narinig, wala kang nakita doon sa emojis na nakatawa. Doon kay Akop, ang daming nakatawa. Tapos ang daming ang konti ng likes, tas wala man lang care. As in, diyan mo makikita na itong mga congressman diyan sa Quadcom, diyan nyo makikita na talagang diring-diri sa inyo tao. Tingnan mo, umiiyak na si Barbers, umiiyak na si Abante. Kaya sila umiiyak kasi alam nila na ito na hanggang mamatay sila, kahit gumawa kayo ng mabuti, hanggang mamatay kayo, ganyan natingin ng mga tao sa inyo. Kahit na putang ina magpakain kayo ng 1 milyong kabataan sa Jollibee, maniwala kayo, pag namatay kayo, pagtatawanan kayo ng tao. Wag nyong i-announce na may mga sakit kayo, maniwala kayo. Wag nyong i-announce, wag nyong ipopost sa social media na may mga karamdaman kayo dahil putang ina pagbubunyi ng mga tao yan.
Magiging masaya mga Pilipino pag may mangyayari sa inyong hindi ka nais-nais. Bakit? Kasi puros kahayupan ang ginawa nyo sa Pilipinas eh. Puros panggigipit ang ginawa ninyo eh. Ngayon nagagalit kayo na maraming mga nagsasabi ng mga hindi magandang bagay tungkol kay Akop. Hindi naman kilala si Akop eh. Naging PNP chief daw nga yan. Hindi nga natin kilala yan. Naging PNP chief na't lahat, hindi pa natin kilala eh. Hindi natin matandaan kung sino siya. Siya ay congressman ng Antipolo. Hindi naman tayo lahat taga-Antipolo. Kung may nakakakilala sa kanya, yung mga constituents lang niya, whether may ginawa siyang mabuti sa Antipolo or not. Alam niyo kung saan siya nakilala ng buong mundo? Ang taga Mindanao naman, hindi naman balak kilalanin si Akop. Insignificant si Akop sa kanila, irrelevant si Akop sa kanila. Kasi si Akop representative ng isang distrito sa Antipolo. So paano isang hindi taga Antipolo, may pakialam sa congressman ng Antipolo? Wala tayong pakialam doon unless magnakaw talaga ng bonggang-bongga yan. May pakialam tayo dyan. Pero ito ang problema eh. Nakilala si Akop sa buong Pilipinas dahil sa Quadcom eh. Nakilala si Akop sa buong Pilipinas dahil dun sa Mary Grace Piatos eh. Nakilala si Akop dahil sa mga kahayupang ginawa nila sa Quadcom, pagpapakulong, pagkukontempt doon sa mga sa pagkukontempt una kay Doc Lorin Badoy at saka kay Eric Celis sa prangkisa, pagka-cancel ng prangkisa ng SMNI, sa pagpe-persecute sa KOJC, sa pagpapakontempt, pagpapakulong kay Grijaldo, pagpapakulong kay Lopez, yung Lopez ba 'yun? Yung chief of staff ni Inday Sara. Nakilala lang sila eh, si Akop, si Barbers kilala natin dahil magaling yung tatay niya. Nakilala nga natin si Barbers, magaling yung tatay niya. Nakilala din natin si Barbers dahil dating sip-sip sa mga Duterte yan, dating humihimod ng tumbong ng mga Duterte. Pero kita mo naman, visit na sa kanya tao. Nakilala natin si Paduano, pukin ng ilang Paduano, sino ba yung ulul na yan? Nakilala nga natin na dati palang komunista yan, sabi ni Eric Celis, pero hindi natin kilala ng hayop na yan. Hindi nga natin alam yung party list ng putang ina niyan. Hindi natin kilala si Dan Fernandez. Kilala lang natin dahil artistang tanga yan. Hindi masumikat na artista yan kasi bobo eh. Hindi ko nga alam kung bakit sumikat na yan, na congressman yan eh. Kung artista nga lang, hindi niya na-domina yung congress. Hindi ko alam eh kung paano eh. Pero nakita mo, sumikat lang yung mga hudas na yan. O dahil dyan sa ginawa nilang pang-aabuso sa kongreso. Doon lang sila nakilala eh. Nakilala ba si Dan Fernandez dahil sa ganda dahil sa ganda ng distrito niya sa Laguna? Nakilala ba si Akop sa ganda ng distrito niya sa Antipolo? Nakilala ba si Barbers dahil sa ganda ng distrito niya saan ba siya? Sa Surigao siya, di ba? So, nakilala ba sila sa ganda ng mga trabaho nila? Hindi eh. Nakilala sila negatibo eh, sa negatibong bagay. Nakilala sila sa pambabastos sa mga law-abiding citizens ng Pilipinas. Katulad ni Pangulong Duterte, yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, yung pagpapahirap kay Pangulong Duterte sa Congress hearing, doon sila nakilala eh. O kaya kita mo, gigil na gigil mga tao sa kanila, pinagtatawanan sila, binababoy sila. So, kaya ngayon, magsilbing aral yan sa'yo Barbers, sa'yo Benny Abante, at sa lahat ng mga congressman, putang ina ninyo. Hindi kayo, actually, natatandaan ng mga Pilipino sa magandang ginawa nyo dahil trabaho nyo yan eh. Trabaho nyo gumawa ng maganda para sa mga constituents nyo. So, hindi namin kayo babatiin dahil maganda ginawa nyo dahil dapat lang gawin nyo yan. Putang ina nyo, puro kayo pangako nung eleksyon eh. Matatandaan kayo ng mga Pilipino sa mga katarantaduang ginagawa nyo at sa mga kagagawan, kahayupan na ginawa nyo. Doon kayo matatandaan. At yan ang magiging legacy ninyo. Yung mga kabalbalan ninyo. At pag nangamatay kayo, nagkasakit kayo, nagka-cancer kayo, hindi maawa sa inyo ang tao, manghihingi kayo ng dasal, hindi kayo ipagdadasal. Oo, ang tao lalo pa ipagdadasal na mahirapan kayo. Lahat ng tao lalong magdadasal na sana mamatay na kayo. Tingnan mo nangyari kay Chris Aquino. Dahil sa kahayupang ginawa ng pamilya niya, tingnan mo ang nangyari sa kanya. May sakit, daming pera, kung saan sa bansa na nagpunta, ang gagaling ng doktor. Pero kita mo, hindi gumagaling. Bakit? Kasi nga, karma. Pakahirap ng karma, maniwala kayo. Whether palibutan mo, lunukin mo lahat ng mga diamante sa mundo. Itunawin mo yung ginto, ipaligo mo sa katawan mo. Kahit ano pang gawin mo. Kapag pangit ang image mo, wala rin. Damitan mo man ng ginto ang sarili mo, damitan mo ng diamante, lahat ng mamahaling bato, ipukpok mo sa ulo mo. Walang pagbabago. Ang tingin pa rin ng tao sa iyo, mas masahol pa sa ipis. Oo, mas nakakadiri pa sa bulate. Mas mas makati pa kaysa sa kagat ng surot. Ganyan ang tingin ng tao sa'yo. Pero kapag maayos ang ginagawa mo, maayos ang ginawa mo sa distrito mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta maganda ang distrito mo, maganda proyekto mo, hindi ka magnanakaw, lahat ng perang nakukuha mo, ibinabalik mo sa tao. Yung tao mismo magtatanggol sa'yo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
sino ka pa. Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang